Kamusta? Welcome sa isa na namang masusing pagtalakay natin. Oh, masaya akong nandito ulit tayo. Alam mo na, mission natin dito, di ba? Kumukuha tayo ng mga patong-patong na impormasyon, mga articles, research, o sa kaso natin ngayon, isang napakabigat na libro. Literal na mabigat. Literal talaga. At kinukuha natin yung mga pinakamahalagang nuggets of knowledge. Ang goal natin ay maging shortcut mo ito para maging well-informed ka, may kasamang mga aha moments, pero walang information overload. Tama, kasi sino ba naman ang may oras na magbasa ng lahat ng lumalabas ngayon, di ba? Correct. At para sa araw na ito, susuriin natin ang isang materyales na kakaiba talaga. Pinag-uusapan natin ang mga sipi mula sa librong kakalabas lang ngayong taon, etong 2026, yung The Mission We All Share ni Chris R. Velasquez. Ang bigat ng librong yan. Bago tayo magsimula, kailangan mong malaman na ang aklat na ito ay may 3,718 pahina. Grabe, nakakalula yung kapal. Oo, tama ang narinig mo. Halos 4,000 pahina ng malalim na diskusyon. Kaya, asahan mo na ang siksik na siksik ang mga hinugot nating aral dito para sa iyo. Hindi biro ang oras na kakailanganin para basahin yan cover to cover. Pero ang maganda sa ginagawa natin ngayon, hindi natin kailangang daanan bawat pahina. Oo, tayo na ang gumawa ng mabigat na pagbubuhat. Sasalain natin ang mismong core message niya at ipapakita natin kung bakit ito relevant ngayon. At yung relevance na yan, ang pinaka-crucial part para sa akin. Kasi, at first glance, iisipin mo na ang aklat na ito ay para lang sa mga nasa loob ng simbahan dahil nakapokus ito sa leadership at misyon. Lalo na sa title pa lang, di ba? Oo pero ang pinakapuso ng libro ay direktang tumutugon sa isang krisis na nararanasan natin lahat araw-araw, reliyoso ka man o hindi. Pinag-uusapan natin dito yung matindi nating pagkahumaling sa metrics. Yung mga numero. Sa mga numero, sa mga KPIs, at kung paano natin maling nasusukat ang tunay na tagumpay sa isang mundong sobrang nakasentro sa performance. Nabubuhay tayo sa isang performance-driven culture na unti-unting umuubo sa atin. Okay, himayin natin ito. Ano ba talaga ang gusto nitong iparating sa atin at paano naiiba ang approach ni Villasis sa libu-libong libro tungkol sa productivity at mission? Ang pinakamalaking shift na mapapansin mo agad sa unang bahagi ng libro ay hindi ito nag-aalok ng panibagong programa. Kapag pinag-uusapan kasi ang pagpapalaganap ng isang mensahe o mission, ang default natin ay humanap ng bagong estratehiya, bagong marketing campaign, o bagong hakbang para mas maging efficient. Lagi tayong naghahanap ng step 1, step 2, step 3. Exactly. Pero hinahamon ni Velasquez ang mismong pagkakakilanlan natin. Sinasabi niya na ang tinatawag na Great Commission, yung utos na humayo at magbahagi, ay hindi isang peripheral na gawain o project lang. Hindi siya sideline. Hindi. Binabago niya ang definition nito. Ipinapakita niya na ang mission ay dapat nanggagaling sa kung sino talaga tayo, imbes na maging isa na namang pabigat sa to-do list natin. Alam mo, malaking tinik yan sa marami. Kasi madalas kapag narinig natin ang konsepto ng misyon, lalo na yung Great Commission mula sa Mateo Kabanata 28, ang otomatikong basa ng marami ay isa itong trabaho para sa mga profesional. Yung mga nasa taas? Kumbaga, para lang yan sa mga pare, mga pastor o mga full-time missionaries na naka-assign sa malayong lugar. May binigay yung libro na isang napakalinaw na analohiya para basagin yan. Ipinaliwanag ni Velasquez gamit ang isang puno ng mansanas. Oo, paborito ko yung part na yan. 'Di ba? Kasi kapag inisip mo ang isang apple tree, hindi naman nagkakaroon ng board meeting ang mga sanga ng puno, Hindi sila nag-strategize. hindi sila nagpapawis, hindi sila nai-stress, at hindi nila pinipilit ang sarili nila para lang mamunga ng mansanas. Namumunga sila dahil iyon ang natural na epekto ng pagiging buhay nila bilang isang puno ng mansanas.
Ang pagbunga ay umaapaw mula sa kung ano talaga sila. Ang nakakamangha rito ay ang theological na daloy na ginamit niya para suportahan ito. Bago pa man utusan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na humayo at gumawa ng mga alagad, tinawag muna niya silang mga kaibigan. Wow! Kaibigan mo na. Oo, pinili niya sila at tinawag na kaibigan na mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 15. Ibig sabihin, inaayos muna yung identity nila bago sila bigyan ng trabaho. Eksaktong ganon. Ang pagkakakilanlan nila ay nakumpirma na, buo na, bago pa man sila binigyan ng misyon. Kaya, ang argumento ng libro, ang misyon ay dapat na umaapaw mula sa pagkakakilanlang iyon. Hindi sa pilitan? Hindi ito dapat nagmumula sa pakiramdam ng obligasyon, sa pressure ng mga nakakataas, o sa panunumbat ng konsyensya. Dahil kapag ang anumang gawain ay dala ng takot o matinding pangangailangan na mag-perform, ang laging dulo niyan ay burnout. Burnout talaga? Nauubos ang tao? Napapagod ang tao dahil sinusubukan nilang bilhin ang kanilang halaga gamit ang kanilang mga nagawa. Grabe yung tama niyan, lalo na para sa'yo na nakikinig ngayon. Ilang beses mo na bang naramdaman sa trabaho mo, sa pamilya mo, o kahit sa social circle mo, na kailangan mong patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng mga output mo? Nakaka-relate lahat dyan. Na parang ang halaga mo bilang tao ay nakadepende sa huling proyekto na natapos mo o sa huling success na nakuha mo. Nakakapagod yung ganitong cycle kung saan ang pagmamahal at pagtanggap sa'yo ay parang laging may kondisyon ng good performance. And that is exactly where the danger lies kapag nakalimutan natin ang identity natin. Kapag naiintindihan mo raw kung sino ka talaga, nagiging natural ang tagkilos mo. Wala nang pretension. Kapag ang drive mo ay nanggagaling sa uhaw na mapansin at ma-validate, bibigay ang katawan at isip mo. At yan yung perfectong tulay papunta sa pangalawang malaking punto ng aklat. Yung mismong paraan kung paano natin sinusukat ang success natin. Tinawag itong The Illusion of Metrics sa libro. Dito magiging sobrang interesante ang usapan natin kasi aminin man natin o hindi, nabubuhay tayo sa isang mundong adik na adik sa numero. Totoo yan. Pagdilat pa lang ng mata natin sa umaga, bago pa tayo makapagkape, tinitingnan na natin ang phone natin para i-check kung gaano karaming likes ang nakuha ng post natin kagabi. Guilty tayong lahat dyan. Tinitingnan natin ang reach o ang engagement rate, kung ilan ang umattend sa event o gaano kabilis natin nakuha ang ROI sa isang project. Algorithms na ang nagmamaneho ng buhay natin. Tapos binasag ito ng libro gamit ang isang sipi mula sa Marcos Kabanata 8, talata 3-6. Ano? Ano ang sabi roon? Sabi doon, ano nga ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang bulong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang bigat. Kung ilalagay natin yan sa moderno konteksto, ano ang mapapala mo kung mag-viral ka araw-araw kung milyon ang followers mo, pero on the inside, nawala niyang tunay mong bokasyon at pagkatao? Napakabigat ng tanong na yan para sa culture natin ngayon. Ipinapaliwanag ni Velasquez na may malaking banggaan sa pagitan ng sukatan ng mundo at ng sukatan ng kaharian ng Diyos. Paano niya pinagkaiba? Ang mundo natin ngayon, lalo na sa corporate and digital space, ay nakatutok sa tatlong bagay. Una, iskala o gaano kalaki ang naaabot mo. Pangalawa, bilis o gaano kabilis mong makukuha ang resulta. At pangatlo, espektakulo o gaano kagarbo at ka-viral ang ginagawa mo. Scale, speed, spectacle. Tama. Kapag wala ka ng tatlong ito, sa mata ng mundo, failure ka. Pero ang metrics ng Diyos ay kabaliktaran nito. Nakatuon ito sa katapatan at sa tinatawag sa aklat na nakatagong lakas or hidden strength. Hidden strength? Binigyan niya ng mga konkretong halimbawa mula sa teksto na talagang wawasak sa modernong konsepto natin ng tagumpay. Tingnan natin ang kwento ni Noe. Isa yan sa mga kwentong alam natin mula pa nung bata tayo, pero kapag nilagyan mo ng lens ng modern metrics, nakakatawa siyang isipin. Isipin mo ang naging buhay ni Noe. Inutusan siyang magtayo ng isang dambuhalang arko, isang barko, sa gitna ng tuyong lupa. Sa gitna ng kawalan.
At ginawa niya ito hindi lang sa loob ng isang buwan o isang taon, kundi sa loob ng maraming dekada. Habang nagpapawi siya, pumapasok sa araw-araw na trabaho ng pagpuputol ng kahoy, pinagtatawanan siya ng buong komunidad niya. Ginawa siyang katatawanan. Oo, ginawa siyang joke ng bayan. At alam mo ba kung ilang tao ang na-convert niya o naniwala sa kanyang mensahe matapos ang ilang dekadang pangangaral at pagtrabaho? 0. 0. Wala ni isang tao sa labas ng kanyang pamilya ang sumampa sa barko. Kung ire-review natin ang performance ni Noe, gamit ang modern metrics, isa siyang malaking kapalpakan. Walang audience retention, walang growth curve, negative ang ROI. Ngunit sa paningin ng Diyos, itinuring siyang matuwid at tapat. Grabing pressure kapag inisip mo yan. Imagine nagtatrabaho ka sa isang project for decades tapos 0 yung validation mula sa labas. May isa pa siyang halimbawa, si Jeremias. Isang propeta na nangaral ng napakahabang panahon. Kung titingnan mo ang career niya, wala siyang malinaw na resulta. Walang sumuporta sa kanya at nakaranas pa siya ng matinding pag-uusig at pagkakulong. Walang nag-like ng mga posts niya kumbaga. Talaga hindi siya naging sikat sa paraang gusto natin niya yun. Pero nakatala ang pangalan niya sa kasaysayan bilang isang matagumpay dahil masunurin siya. Ibinalik ni Villases ang usapan sa unang Korinto Kabanata 4, talata 2, na malinaw na nagsasabing ang hinahanap sa isang katiwala ay hindi ang pagiging sikat o successful, kundi ang pagiging tapat. Ang tagumpay ay katapatan mismo. Yes. At napakahirap lunukin yan lalo na sa panahon ngayon na parang lahat ng ginagawa natin ay kailangang i-broadcast. Nakaka-insecure gumawa ng kabutihan o maging tapat sa maliliit na bagay kung walang nakakakita, walang pumapalakpak, at walang nagko-comment ng congratulations. Laging naghahanap ng validation? At yan ang perpektong nagdadala sa atin sa ikatlong bahagi ng libro, ang misyon sa panahon ng teknolohiya. Paano ba natin mapapanatili ang isang misyong nakasentro sa tao o human-centered mission sa gitna ng napakaingay at napakabilis na digital world? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapakita ng aklat na ang teknolohiya ay isang neutral na kasangkapan. Napakagandang tool nito para mag-connect ng mga tao across the globe. Totoo, nakakatulong naman talaga siya. Pero maaari din itong maging isang napakalupit na amo kung papayagan natin. Kapag nagsimula na nating palitan ang tunay na presensya at koneksyon ng tao ng mga digital algorithms at automated responses, nawawala natin ang mismong esensya ng ebanghelyo. Nawawala yung human touch? Ibinalik niya tayo sa pinakaugat ng pananampalatayang Kristiyano na nagsimula sa isang napaka-pisikal na paraan. Ayon sa Juan, Kabanata 1, talata 14, ang salita ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Hindi nag-send ang Diyos ng mass email, hindi siya nagpadala ng text blast, at hindi siya nag-set ng Zoom meeting. Siya mismo ay dumating at naging tao. Kaya anumang misyon ang ginawa natin, kailangan itong mag-ugat sa aktwal na presensya sa buhay ng ibang tao. May isang story mula sa source material na ginamit para i-highlight yung tension na ito. Ang kwento ni Marta at Maria mula sa Lucas Kabanata 10. Napakagandang kwento nito. Sa kwentong yan, bumisita si Jesus sa bahay nila. At si Marta ay yung ultimate picture ng isang stressed-out event coordinator o ng isang modern corporate worker. Abalang abala. Abala siya rito, asikaso doon, kailangang perfecto ang pagkain, kailangan malinis ang bahay, puno siya ng anxiety. Samantala, si Maria ay kalmadong nakaupo lang sa paanan ni Jesus. Pinili niya ang simpleng presensya. Ang laki ng kontrast nila. Ipinapaliwanag ng libro na ang problema roon ay hindi yung pagiging abala ni Marta, kasi kailangan naman talaga nating magtrabaho at magluto. Ang issue ay yung pagiging abala na minamaneho ng pagkabalisa at takot na baka hindi siya sapat. Yung nakakapagod na uri ng performance-driven na buhay. Nagdagdag din si Villases ng isang matinding babala tungkol diyan mula sa unang Korinto, Kabanata 8, talata 1. Sabi doon, ang kaalaman ay nagpapayabang, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Napakalalim niyan. Sa panahon natin ngayon, napakadaling makakuha ng kaalaman. Ang teknolohiya at inobasyon ay nagbibigay sa atin ng access sa lahat ng impormasyon. Pero, pinapaalalahanan tayo na ang inobasyon ay dapat laging nagsisilbi sa mga tao,
hindi para pumalit sa kanila. Hindi dapat teknolohiya ang nagdidikta sa atin. Tama. Kung ang mga ginagawa natin online o yung mga programa na binubuo natin ay nagpapalaki lamang ng ego natin at hindi naman nagtatayo ng tunay na relasyon at pagtitiwala, walang kwentang mga iyon. Ang pag-ibig sa tunay nitong anyo ay mabagal. Nangangailangan nito ng pasensya, ng pag-upo kasamang isang tao, ng pakikinig. Hindi ito mapapabilis ng anumang algorithm. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano natin ito ilalapat sa totoong buhay? Kasi, medyo malinaw na yung diagnosis. Ang pagkakakilanlan natin ang dapat pagmulan ng pagkilos. Ang katapatan ang tunay na sukat ng tagumpay at hindi numbers. At mas mahalaga ang human presence kaysa sa digital noise. Pero paano natin aayusin ang pagkakawatak-watak na nakikita natin ngayon, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa buong lipunan natin? Nag-iwan ba ng roadmap ang libro para rito? Oo, at dyan nagiging napaka-practical ng libro. Ang solusyon na inihahain niya ay umiikot sa pagkakaisa at sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga ordinaryong individual. Paano niya ipinaliwanag yun? Binalikan niya ang kasaysayan ng sinaunang simbahan sa mga gawa, Kabanatang 8, Talata 4. Noong nagkaroon ng matinding pag-uusig sa Jerusalem, nagkawatak-watak at tumakas ang mga mananampalataya. Pero ang nakakagulat na detalye roon ay ang mga pangkaraniwang mananampalataya, ang mga hindi nakapag-aral ng teolohiya, ang mga walang posisyon, ang nagpakalat ng salita, hindi ang mga apostol na naiwan sa Jerusalem. Yung mga ordinaryong tao ang kumilos. Ibig sabihin nito, ang tunay na trabaho ng pamumuno ay hindi ang pagpapakitang gilas sa stage o paggawa ng lahat ng trabaho, kundi ang paghahanda at pag-equip sa mga ordinaryong tao. Ibinahagi rin sa libro yung dalangin ni Jesus bago siya ipako sa krus mula sa Juan Kabanata 17. Doon, idinalangin niya na ang kanyang mga tagasunod ay maging isa. Hindi niya ipinagdasal na maging pinakamayaman sila o pinakasikat, kundi maging isa sila. At hindi lang yan basta magandang sentiment. Nililinaw ng libro na ang pagkakaisa ay isang literal na estratehiya para sa misyon. Paano laging estratehiya ang pagkakaisa? Nakilala ang mga sinaunang Kristiyano hindi dahil sa galing nilang magsalita, kundi dahil sa radikal na pagmamahalan nila sa isa't isa, kahit pa pinapatay sila ng imperyo ng Roma. Nag-aalaga sila ng mga may sakit na inabandonan ng sarili nilang pamilya. Yung pagkakaisa at pagmamahalang iyon ang naging ebidensya na totoo ang mensahe nila. Actions speak louder than words nga talaga. Sa mundo natin ngayon na punong-puno ng galit, kanselasyon at paghati-hati, ang kakayahan nating magkaisa at magtulungan sa halip na magkompetensya ang magbibigay ng bigat at kredibilidad sa anumang gusto nating iparating. At ang pinaka na-appreciate ko sa librong ito, hindi kanya iiwanang nakabitin. Alam mo yung mga librong ang galing-galing mag-diagnose ng problema ng lipunan, pero pagdating sa dulo, walang ibibigay na solusyon. Maraming ganun. Puro problema ang inilatag. Sa halos 4,000 pahina ni Villases, naglatag siya ng isang kumpletong training infrastructure sa huling section. Meron siyang 3 partikular na hakbang para maging konkreto ito. Una yung tinatawag niyang Missional Identity Labs. Paano ba ito nag-ooperate based sa paliwanag niya? Safe spaces kung saan ang mga tao ay literal na tinutulungang hubarin ang kanilang mga job titles, ang kanilang mga social media personas at ang kanilang mga past failures. Binabalatan sila pabalik sa core nila. Tama, tinutulungan silang matuklasan muli kung sino sila sa mata ng Diyos, hiwalay sa anumang na-achieve nila. Bago ka turuang gumawa, tuturuan ka munang magpahinga sa pagkakakilanlan mo. Nakaka-refresh isipin yun. Pangalawa, mayroong siyang inilatag na Gospel Fluency Workshops. Ngayon, kapag naririnig ko ang word na fluency, ang naiisip ko ay pag-aaral ng bagong wika tulad ng Spanish o French. Paano ginagamit ang term na ito sa konteksto ng libro? Magandang comparison mo kasi ganun nga ang idea. Madalas kasi kapag sinusubukan ng mga taong ibahagi ang kanilang pananampalataya, nagiging awkward dahil gumagamit sila ng napakalalim na church jargon na hindi naiintindihan ng ordinaryong tao. Yung mga salitang pangsimbahan lang talaga.
Oo. Ang gospel fluency ay tungkol sa pag-aaral kung paano i-translate ang mensahe ng pag-asa sa pang-araw-araw na wika. Paano mo pag-uusapan ng biyaya ng Diyos habang nagkakape kasama ang isang katrabahong nade-depress nang hindi ka namumukhang nangangaral. Kailangan conversational at totoo. Tinuturuan nito ang mga tao na maging natural ang pagbabahagi, na para bang nagre-rekomenda ka lang ng isang napakasarap na restaurant na nakainan mo. At ang huli ay yung tinatawag niyang prayer rhythms. At nililinawan ng libro na hindi ito yung tipong papakonsensyahin ka na dapat 4:00 ng madaling araw ay gising ka na para magdasal ng 2 oras. Di gaanong ka-rigid. Kundi pag-integrate ng pananalangin sa mismong ritmo ng magulong buhay natin. Ginagawa nitong nasusukat sa tamang paraan ang paglago ng bawat individual bilang bahagi ng isang komunidad. Isang buong balangkas talaga para magtulungan at hindi para i-pressure ang isa't isa. At kapag pinagsama mo ang tatlong iyan, identity, fluency, at rhythms, doon nagkakaroon ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Ipinapakita ni Villasis na kapag ang ordinaryong tao ay nabigyan ng sapat na kagamitan, hindi mo na kailangang umasa sa isang sikat na leader o sa isang dambuhalang institusyon para umusad ang mabuting balita. Nagkakaroon ng organic at unstoppable na paggalaw. Napakayaman at napakalalim na mga tinalakay natin mula sa librong ito. Kung susumahin natin ang buong usapan, malinaw ang panawagan ng The Mission We All Share. Ang Great Commission ay hindi exclusive club para sa mga piling tao. Panawagan ito para sa lahat. Para sa bawat isa sa atin. Hinihikayat tayo ng ibo na mag-transition mula sa pagiging tagapanood na nag-aabang lang sa gagawin ng mga leader tungo sa pagiging aktibong kalahok. At ang pinaka-nag-stick sa akin, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagiging tanyag, hindi ang dami ng likes, kundi ang pananatiling tapat sa mga simpleng gawain araw-araw. Ito ay nagdadala ng isang mahalagang katanungan tungkol sa kung ano ang binibigyan natin ng halaga. Ipinapaalala sa atin ng mga kwento at metapora sa libro na ang gawain ng Diyos ay madalas na nangyayari nang hindi nakikita sa umpisa. Tulad ng ano? Tulad ng buto ng mustasa na napakaliit na halos hindi mo mapansin pero lumalaki at nagiging silungan ng mga ibon, o kaya naman ang lebadura na inihalo sa masa, tahimik nitong pinapaalsa ang buong tinapay nang hindi gumagawa ng ingay, o ang isang nakabaong kayamanan na hindi lantad sa mata ng publiko. Tahimik pero makapangyarihan. Ang mga pinakamahalagang pagbabago ay kadalasang hindi pumapasok sa radar ng modernong sukat. Walang palakpak, walang awards. At para sa iyo na nakikinig at sumama sa amin sa deep dive na ito, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na pag-isipan mo pagkatapos nito. Ibinatay ko ito sa konsepto ng libro tungkol sa bunga ng espiritu mula sa Galatia Kabanatang 5, mga bagay tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at pagtitiyaga, na napakabagal palaguin. Hindi pwedeng madaliin ang mga yan. Isipin mo ito. Kung ang pinakamahalagang pagsusuri sa buhay mo ay hindi mangyayari sa social media, kung ang tunay na halaga mo ay wala sa mga annual report sa opisina at wala sa dami ng taong pumapalakpak sa iyo, kundi doon sa tahimik na paghatol ng Kristo kung naging tapat ka ba sa kung ano ang hawak mo, anong hindi nakikitang bunga ang kasalukuyan mong itinatanim ngayon? Napakagandang tanong yan. Dahil baka mamaya, ano at tahimik at maliliit na gawaing ito, yung pagtulong mo sa isang kaibigan ng walang nakakaalam, yung pasensya mo sa isang mahirap katrabaho, yung pagmamahal mo sa pamilya mo sa kabila ng pagod, ang siya pa lang ang magiging pinakadakila at pinakamatibay mong pamana. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa ikatlong upuan ng usapang ito hanggang sa muli nating paghimay ng mga bagong kaalaman.